vlog mo. What's up sa inyo mga itik? For today's video ay meron na naman tayong isang pangarap na natupad na natin. Ito ay ang magkaroon ng toolset na magagamit natin sa pagre-repair at pagdi-DIY. So ayun na nga mga itik, dumating na nga pala yung in-order ko na toolset. Ito nga yung toolset na gagamitin natin sa pagdi-DIY at pagre-repair ng mga motor. Dahil matagal na nga natin ito pinag-iipunan at meron na nga tayong nakita na budget friendly lang pero quality na rin. Kaya naman napa-order agad tayo ng isang piraso. Alam ko mga boss, sa mga kapwa ko nagme-mekaniko dyan, pangarap din nila magkaroon ng ganitong tools. Yung tools na nakaset na, tapos naka-drawer, pag binuksan mo talaga makikita mo yung mga kailangan mong tools, naka-arrange at masarap sa mata. Yung tipong kahit walang sira yung motor mo talaga mapapakalikot ka. Kaya naman pati lahat ng mga mekaniko ko, nakasama ko mag-unbox nito, talaga namang na-excite kung ano nga ba yung itsura nito sa loob. At dito nga talagang tuwan-tuwa kami dahil meron siyang libreng gulong. Para kahit saan ko gustong hilain, may hila ko siya. Ang maganda dito yung gulong niya, pwede mong ilak kaya hindi siya gagalaw-galaw kapag ka na-fix mo na siya sa isang lugar. So yun na nga yung unang layer niya, mga yabe. Dito naman mga socket wrench. Etong tinuturo ko dyan ay yung mga ginagamit kapag ka ayaw mong magasgas yung mga bolt na ikakabit dito mo. Naman yung binabala ng mga screwdriver, mga allen wrench, star allen, at kung ano-ano pa na pandukutan na talagang kakailanganin natin kapag ka nagre-repair tayo ng motor. Dito naman mga screwdriver. Set na to kaya talagang nakakatuwa naman pag masdan. Dito naman meron din mga allen wrench. Tapos sa pinababa mga pliers, martilyo, mechanical pliers meron din. At dito yung mga T-wrench. Talagang dito sa part na to talagang naiiyak na ako. Yung parang bata na nahil ko yung inner tube ko. At dito nga sa part na to, kakabit na natin yung gulong para mamaniobra natin siya kung saan natin siya gusto ilagay. At sobrang lambot niya lang talagang itulak-tulak. Stainless na rin yung countertop niya kaya sobrang solid. At dito nga meron tayong customer kaya mabibinyagan na agad natin yung toolset natin. Ang problema nito ni Bossing, bigla na lang daw namamatay kahit nananakbo siya. Kapag ka ganito yung nangyari sa motor nyo, biglang namamatay kahit nananakbo kayo, tapos kailangan nyo lang patayin yung susi, tapos i-on, aandar na ulit. Sobrang laki ng posibilidad na CKP sensor yung sira ng motor nyo. Ang gagawin lang natin dito, papalitan lang natin yan, tapos lilinisan na rin natin yung stator niya. Dito meron tayong pang test kung sira nga ba yung CKP sensor. Makikita rin to sa diagnostic tool, lumalabas din yan kapag may tama na yan. At yung isa nga sa mga palatandaan talaga ay yung biglangan namamatay yung motor nyo kahit nasa takbo kayo. Minsan nga sobrang delikado pa dahil kalagitnaan ng overtaking mo, biglang namamatay yung motor mo. At meron pa nga ulit isa na namang Aerox B1 ang dumating sa atin. Ganito rin yung issue niya. Papalitan din natin yan ng CKP sensor. At dahil nga free time natin, meron tayo ditong Hinome service na MIUI 125. Ang issue nito, sobrang ingay ng makina. Upon checking, nakita natin na may tama na yung rocker arm. Kung makikita nyo, yung pinaka-roller niya talagang alog na, basag na yung bearing yan sa loob. Kapag ganito yung issue ng motor nyo, tunog helicopter yan. Yung iba pang pwedeng cause ng helicopter sound, basag na camshaft bearing at sirang tensioner. Kaya naman kapag nakarinig kayo ng ganong ingay sa mga motor nyo, dali nyo na agad sa pinakamalayong motor shop. Sa kaso nga ng motor na to, malakas na raw to magbawas ng langis. Kitang-kita naman sa head pa lang nito kung gano'n nakadumi. Kaya naman need na to itap overhaul at checkin na rin kung may tama si Gunyal at mauuwi na siya ngayon sa general overhaul. In short, machi-change oil si Bossing. Kaya huwag yung papabayaan sa langis yung mga motorsiklo nyo. Katulad na lang nito ng motor ni Bossing na Honda Click na napabayaan sa maintenance. Dito kahit biritin natin, wala na talaga mag-iipo-ipo na lalabas dito sa kanyang radiator. Flash flood na to mga Bossing dahil kulay putik na yung lumalabas na tubig sa kanya. Para maiwasan to, kailangan lagi nyong checkin yan at coolant lang yung gagamitin nyo para hindi nangangalawang. Dahil once nakalawangin yan, ang mga sisirain, water pump, thermostat, head gasket, at magbabara din yung radiator nyo. Once na may masira dyan, automatic mag-overheat na yan. Kaya kapag ka-radiator yung mga sasakyan nyo or motorsiklo nyo, laging coolant yung gagamitin, wag tubig gripo. Yung tubig gripo kasi mga Bossing, meron yung chlorine. Kapag ka kumukulo yun, ay yung mga nabumuong puti-puti, tapos nagbabara rin sa radiator. Kung makikita nyo rin dito yung lupa niya, merong konting stator. Meron na ring tagas yung pinaka-oil seal nito. Kaya naman papalitan na rin natin yan. At meron din pala tayo dito ngayong ibo-ball race. Papalitan natin yung bearing nito dito sa manubela. Dito kasi si Bossing, nahihirapan na raw siya kapag ka ililiko. Yung tipong kapag ka nagmumotor siya, talagang nangangalay yung mga braso niya. At pag-check nga namin ng manubela niya, talagang may kanto na at mahirap ng iliko. Kaya masakit talaga to sa balikat kapag ka ganito yung manubela niya. Dito sa shop mga Bossing, proper tool tayo at meron tayo ditong 1-month warranty sa bawat gawa natin. Kaya naman kung may nararamdaman ni kayo sa manubela nyo, matigas, may alog o parang nangangabig, baka sira na yung ball race mo o di naman kaya sira na rin yung mga wheel bearing mo. Kaya naman bago pa lumala, ipagawa mo na para mas maging komportable na yung bawat biyahe mo.